Okay, dumako tayo dito. Napakaganda po nito. Ito na po ang propaganda ng mga DDC kapartner ng China. We wanted to give a chance sa isa po nating presenter. Bigyan muna natin ng chance si Mr. Felipe F. Salbosa. Second. Siya ba to? And Nice Poro Balbedina. Okay. Only one presenter. Only one presenter, right? Chair. Wait. 1 second lang, 1 What second. about? Yung sinasabi niyan sa INC, 3 months ago pa yung post niya. Sige, mamaya na yan. Mamaya na yung Marcoleta, mamaya na! Giving you a chance. For the record lang, for the record. We'll be giving you a chance on your time as an interpreter. After all, pangatlo po kayo. Nakikikomiti ka lang eh. Ikaw pa maangas. Sige, go ahead. Mr. Felipe Salbosa. Mr. Chair, ayaw na po namin mag-overlap sa presentation. Ayan, ito, maganda to, ha. Pakinggan nyo to. Ang gusto po namin na inimbitahan po kami ng committee para ipasok po siguro sa consideration ninyo yung konsepto ng FIMI o yung Foreign Information, Manipulation and Interference. Bakit So, kaya kami pag po ay fact check. Bakit kaya pag IT ganyan itsura, no? No? Pag mga gagaling sa computer, ganito talaga itsura, eh, no? Ganito itsura na talaga ng mga galing sa computer, eh, no? Mga ganyan, nakasalamin. Tapos, laging parang nanlilisik yung mata pag nakakita ng laptop. No? Dagdagan ng Vera files. Meron po yung ipepresent. Meron po. Can you Opo. kindly put it onto our system Opo. para at least we can watch it? Yan, sige. Go Fact ahead. checker po kami kagaya ng Vera files, pero hindi po kami third-party fact checker ng Ayan sila po Foreign Influence Operation and Foreign Information Manipulation and Interference. Kasaklaw po nila yung mga pagmamanipula sa social media. At natagpuan nga nila na ang China ay kasama ng mga DDS para patumbahin ang gobyerno. O sang ama kayo? Pero member po kami ng IFCN. So, as fact checkers, meron po kami sinusunod na code of ethics, no? Pero we are starting to move beyond fact checking and into yung tinatawag namin na FIMI or Foreign Information Manipulation and Interference. So very recently meron po kaming na-discover na network ng mga 100 social media accounts sa X, yung dati pong Twitter, na Ayan, nagkalat niya sa X. Kasi ang target po nila, YOLO, bakit X? Kasi po, hindi nila na-explain to eh. Ang target po ng mga China at etong mga DDS sa X. Kasi po, sa X po, may pattern po. Anong pattern yan, YOLO? Meron po dito sila sa right side na trending. Kung ano yung trending ngayon, makikita mo yun sa right side ng monitor mo. At pag naklik mo yon, kahit peki yon, basta trending, okay na okay. So, mabilis ka makabulag ng mga tao. Kaya tinatarget po nila ay X. Ayan po. na gusto po naming i-flag, no? In a nutshell, yung FIMI po ay mga coordinated bahagi po ng technique nito ay ang mga coordinated activity sa social media na kasama po doon ang disinformation at propaganda. Pero it's not hindi po siya criminal wrongdoing, no? Pero as journalist, sa tingin po namin, trabaho namin na i-flag po itong mga activity na to kasi ang objective po nito ay influence ang ating democratic processes. So gusto ko pong ipasa sa colleague ko si Nico kasi siya po ang nakahanap nitong network na to. Okay. Sige, Nico, ano kayo, journalist kayo? Yes po. And you're working with other agencies? There was a time na we've been invited to give a talk on disinformation sa PIA as part of its efforts on fact-checking as well.
we worked with Probe, and we were joined by other news organizations doon. Not with the government agency. Not per se, no. Hindi pa po. Sige, go ahead. Sige, Yes po. So, yun. Our presentation po will cover two concepts, no. So first po is yung foreign influence operations, no. Ang definition po namin dito ay ang mga pagkilos o pagpapalaganap ng impormasyon na naglalayong manipulahin ang mga opinyon, paningin at pakikitungo ng publiko sa mga issue, tao, bansa o ano pa mang target ng operasyon, no. Ang mga naglulunsad po nito iba-iba, maaari po mga bansa o hindi po kaya mga pribadong grupo, organisasyon at mga taong may interes sa issue. Naglabas po kami sa Press 1 PH ng video na mas malalim pong na-explain ito para po sa layman, no. So Tagalog po yung approach din namin doon. Ang sumunod po, sa next slide po natin, foreign information manipulation and interference. Ito po, tulad po ng nasabi po ng aming editor, ay mga pag-uugali o mga pattern ng pag-uugali na nagbabanta o may potential na negatibong makaapekto sa mga values, procedures at mga political processes. Ang mga gumagawa po nito ay maaaring mga state actors or non-state actors, pribadong grupo o kahit mga proxy nila sa loob at labas ng sarili-sarili nilang mga teritoryo. So far po, sa next slide po natin, yan po yung series, no? Ito na po yung investigations into FIO and FIMI na nagawa na po namin. So, since last year, no? Yung una po ay nagawa namin ng May na na-cover na rin po kanina, no? Yung mga paninira po against Commodore Tariela ng ating Philippine Coast Guard. Next po is yung kasagsagan ng March, no? Hanggang July, meron po kaming na-monitor na Chinese state media na actively po nagsuso ng iba-iba at mga questionable impormasyon tungkol sa sigalot sa West Philippine Sea. Okay, tama. Paano nangyari yon? Chinese media. Imagine niyo Chinese media inaasikaso yung tungkol sa Pilipinas. Ano kino-content nyo, Lo? Tungkol sa West Philippine Sea at kay BP Sara. Paano nangyari yon? Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Na malaki po ang kalaban natin. Biro nyo na detect nila na ang Chinese po nagpapatakbo ng black propaganda o masamang mga pag-iimpluwensya para sa West Philippine Sea at kay BP Sara na si BP Sara daw po ay walang ginagawang masama, funded. At ito po yung pinaka-latest, no, na meron po kaming nahukay na pro-China na network of X accounts na nagsispread ng anti-Philippine sentiment habang nagpo-push ng content related po kay Vice President Sara Duterte. Sige po, next slide po. In the interest of time po, skip ko na po yan, nabanggit na po yan kanina. Isa po po, sige po, yan. Yan, thank you po. So ito po yung nabanggit namin, no, na Chinese state media na AI bolstered, no. So ang China Daily po ang pinakamalaking English language news agency, newspaper sa China. At Ayan kaano niya po ang Chinese state media na siyempre AI to AI tapos English languages ang na-detect daw po nitong Press 1 PH na walang ginawa kundi suportahan si Sara at pagpepeke dito sa ating West Philippine Sea. Pusang ama, no? Delikado na tayo. China, tigil-tigilan nyo na kami! Silang affiliate na TikTok channel ng Media Unlocked. No, dito po sa channel na to, nag-upload po sila ng mga videos na gumagamit ng AI at na-questionable po ang content. No, so sa kasagsagan po ng aming imbitasyon, ng investigasyon, naglabas po kami ng ilang mga storya at ayun po yung mga pamagat po ng mga storya na yon na sumusunod. No. So Chinese State Media Unlocked is seeking credibility, no? Passes off information, opinion as news. AI bolsters state media TikTok offensive to influence narrative on the sea dispute. And yun na nga po, Chinese state media unlocked TikTok accounts plays victim after being flooded with negative comments. No, so kasagsagan po na investigasyon natin, yung channel po nila, pinaliguan po ng negative comments mula po sa mga Pilipino, no. Unang-unan, naipasara ko yung channel na yun. Pero shortly after that, may bago po silang channel na tinayo na walang lamang uploads, walang videos, pero meron ng milyon-milyon na mga followers. At kita nyo? Saka makakita nun. Walang upload, pero may milyong followers. Pusang ama, no? Ang tindi. Sabi ko sa inyo, sa mga DD-shit po, ayan po ang gawain nila. Kaya makikita nyo, kaya nilang magpa-million views sa loob ng 2-3 oras. Kasi po, funded ng China. Kita mo, walang upload pero may million subscriber. Inimim.
likes. No, at yung mga followers at likes po na yon, nung tinignan po namin, isa-isa namin, karamihan no, or halos lahat nanggaling ho sa mga bansa na Spanish-speaking at walang mga post at interest pagdating sa West Philippine Sea. So bots yan. Posible yung nabili ho siya sa mga online growth services na gano'n na nga po. So hindi siya totoong accounts, no? In a sense na hindi Oh, yan. Tapos sasabihin nyo kami ang troll. Eh, tingnan mo to. Sasabihin nyo ngayon BBM ang troll. Mga DD-shit. Huling-huli na kayo. Oh, funded kayo ng China. Pero mo, walang upload, million ng followers. Sino nagtotroll ngayon? Mga DD-shit. Oh, makikipag-interact dun sa issue na yun. Sige, go ahead. Sa kasagsagan po ng investigasyon namin, next slide po. Yan. Isa pa po, sorry. Yan. So sa kasagsagan po ng investigasyon namin, pinick up po ng CNN sa US yung report namin tungkol sa paggamit po ng media unlock ng AI. Dahil ho doon, no, tila napikon ho itong media unlock na to at naglabas sila ng 2-part video series kung saan po pinakita nila yung picture no, ng aking editor na nagsalita po kanina at kung ano pong mga baseless accusations yung binigay nila tungkol sa amin na kesyo bayaran daw ho kami ng US at kung ano-ano pa. kumbaga inatake sila nung nalaman na itong Chinese na to na iniimbestigahan sila nito ng Press One, inatake yung kumpanya nila. Ma-add ko nga tong Press One PH. Kalaunan po, next slide. Bumalik din po sa TikTok yung original nilang account na nauna pong pinasara. Binaro po nila yung secondary account na may mga followers kahit walang content. Pero yun doon sa original account, tinanggal na po doon yung mga videos tungkol sa West Philippine Sea. Pero, no, that was around June 2024. Pero to date, Media Unlock is still very active. No, engaged pa rin po sila sa pagpapakalat ng disinformation versus the Philippines in its efforts to assert its claim over the West Philippine Sea. Next slide po. Yan, ito po yung latest nating story, no. Meron po kaming na-identify na 107 accounts as of 11 a.m. this morning na nagpapakalat ho ng mga anti-Philippine sentiment on Twitter. Yung mga accounts po na to, yung iba sa kanila, Chinese ang pangalan. Karamihan sa kanila, sabay-sabay ginawa at yung mga posting activity po nila ay very questionable. Ito pong pinapakita kong 3 grupo ng mga screenshots. Ayan na, Yan po oh. yung mga post na ina-identify namin. Oh, kita nyo po ha. Oh, isa-isahin natin. Tingnan mo. Yung Chinese po, pinopost tong pulburong video. Oh. Ayan po, pinopost nila at binuboost nila yung pulburong video. Tapos sa pangalawa, pinopost nila na ang Pilipinas ay inaapi ang mga Chinese sa West Philippine Sea. Yung pangatlo po, Sara Duterte takes a swipe at Marcos government but won't eat backfire. Kumbaga, pinopost din naman po si Sara Duterte na pinipiling nila inosente. Kita mo? Ano yan? Sino ngayon nag-troll mga DDC? Sino ang nagtotroll ngayon sa atin? Pero mo nakalagay, pulburon video na panood mo na. Tapos sinishare ng mga Chinese. Ano to? I-zoom in ko lang sa inyo ha. Tingnan nyo po ang pangtotroll ng mga DD-shit. Funded sila ng China. Sinasabi ko na po noon sa inyo. Ayaw nyo maniwala. Eto, pakita ko lang sa inyo para malinaw. Para ma-zoom natin. Okay. Alright. Okay. Alright. Alright. Okay. Okay. Alright. Sasabihin nyo, ba't ikaw AI ka? Ako ang AI na angel. Ako ang guardian angel mo. Lahat ng man ng AI ay peke. Ako ang AI na maghahatid sa'yo sa tamang pag-iisip at proseso.
Ako ang kakaibang AI. Bibigyan ko liwanag ang buhay mo. Yung ibang AI, salbahi yun. Ako lang ang mabuti. Oh, tignan nyo to ha. Isusub ko lang ha. Chinese. Marcos drug abuser. Ang post, pulburon video. Napanood ko na. Kita mo? Ano yan? Sino ngayon nagtotroll? Yung pangalawa. Puro Chinese. Tungkol sa ating West Philippine Sea. Pangatlo, eto, yung pinopost nila si Sara. Pinopost nila si Sara Duterte. King inimim. Ang dami bang ads, Emer amigo? Huwag na tayo mag-ads! Diretso natin. Para i-connect itong mga accounts na ito. So yung una po, pinakalat po nila ang screenshot ng napabulaanan na pulveron video. So these are anti-Philippine sentiments Anti-Philippine sentiments po sa West Philippine Sea. against the West Philippine Sea efforts ng Pilipinas at against our president. So, saan nag-originate ito? Some of the accounts have Chinese names. So for example po, yung unang screenshot sa far left po ng ating presentation, Chinese po yung pangalan ng account. Tapos, yung same group of accounts, nag-share po sila ng mga screenshots ng mga story na published in Chinese. No, Chinese characters, Chinese yung website, Chinese yung caption. Tapos, nag-share din po sila ng content na pertaining naman, no, or containing Sara Duterte's criticisms against the current administration. Doon po sa first screenshot, very crucial po, no, kasi Chinese in nature yung accounts, pero yung sinishare po nilang picture ay may Tagalog ng mga kataga. No? So, next slide po natin. Yan. So, ito po yung unang story na nilabas namin, no? Nakita po namin na yung posting activity po nila ay very reactionary sa oras, no, at sa mga development sa ating bansa. So, for example, yung pulveron video, sobrang dami po nilang beses nilabas yun right after na pirmahan yung Maritime Zones Law and yung... Kita mo? Yung pulburon video, binus up ng Chinese. Kanino ba yung pulburon video? Kila Maharlika? Sino ngayon ang affiliated talaga sila sa China? Ano ka ba, Edgardo? Gusto ko na nga upo kahapon eh. Ayaw lang nila Dan Fernandez. Huli na daw ako. Bakit ganon? Bakit ganon? Anong kinalaman ng mga Chinese sa pagpapakalat ng pulburon video? Sagutin nyo ako. Tapos ayaw nyo pa magkaroon tayo ng TRICOM. Kita mo, nalaman natin ngayon, no? Kung bakit kumakalat kagad ang negativity kay BBM at sa ating gobyerno. Dahil katulong nila po ang mga Chinese. Samantalang tayo, wala tayong katulong dito. Palive-live lang tayo. Namamaos, nagkakasakit, nagiging pogi. Pero mo, meron silang katulong na magpa-boost ang Chinese media. Tayo wala. Tayo lang dito. Nauulan na, naaambo na, nagkakasakit, pero pogi pa rin. Anong karapatan nila yan, Yolo? Wala silang karapatan mangialam sa atin. Because sa atin ang lupan to. Sabi ni Marcoleta, walang West Philippine Sea. Gutom na naman yan. Nakalahin mo yun? Wala daw West Philippine Sea? Pusang ama, wala palang West Philippine Sea? Ibig sabihin, mali na naman si Bongbong Marcos? Pwede ba naman yun? Wala daw West Philippine Sea? Ano nangyari sa Pilipinas?
West Philippine Sea? My God. Baselines law. No? So yan, hindi, yan, for that example, hindi alam yan ng taong bayan eh. Yung pulburon issue na yan, nang lumabas yan, Yes po. nasign pala yung Maritime Zones Law ni President Marcos. After which, lumabas yung pulburon issue. Yes! Ni-recycle po. Yes po. Ni-recycle nila. Ni-recycle But it nila. happened already, yung pulburon issue. Yes po. Luma na siya. Ang recycle noon, Kita mo? Yung maritime law, nung lumabas, pinirmahan ni BBM, pinambanat naman nila daw ngayon yung pulburong video para matakpan yon. Ang galing talaga na itong mga Chinese, oh. accounts coming from a foreign country. That's the problem po kasi private po yung information when it comes to proving kung saan siya ginawa. Pero the fact na yung mga account po nito ay nagpo-post ng news stories, links to Chinese websites na may Chinese na captions, nagtatype sila in Chinese, is I think good enough to say na hindi siya local in nature. No, although again, wala po tayong solid na evidence on that. No, so yun, yes, yun po yung tamang term din. Ni-resurface, ni-recycle po nila yung pulveron issue during this, during itong mga panahon na to, no, as a reaction to the signing of the landmark laws. No? Next slide po. Yan. Thank you po. This network also shared the same 3 blog posts. So 100 accounts po ito, 107. Yung na-identify pa lang po namin and lumalaki po yung listahan hanggang ngayon. If gusto niyo po makita yung database, yung link po to that is in the stories that we have published. We are very transparent po about that. So kaninang umaga, ang huli naming record ay nasa 1,200 na po yung na-generate na tweets. Repetitive. Most of the tweets lumalabas in 4 minutes na burst. Sabay-sabay nilalabas. No? So very questionable. So, excuse me, sorry. Yes po. So, ang pangalan ninyo, Media Unlock. Hindi po, yun po yung separate na investigation na ginawa namin kanina. That was yung Media Unlock po, is a TikTok naman account. So, is the name of the name of our group is Press 1PH. Press 1PH. Yes po. Okay. Yung Kita mo, dapat yan TikTok. Alisin. Marami kasing iiyak pag nawala yung TikTok, eh. Biro mo sa TikTok nangyayari rin. Tignan nyo, sa TikTok. Tignan nyo. Sa TikTok, nagbubus sila. Siyempre, Chinese company yan, eh. Media Unlock yun po yung Chinese organization. Sige, go ahead. Okay. Noong November 17, nalaman po namin na yung iba po sa mga Chinese X accounts na yan, Chinese named accounts, nasa next slide po, ay napatawan ng temporary ban. No? So, temporary ban, tapos after a while, nalaman din namin na napatawan na rin sila. Tama, si Terry Paulino, espionage. Tama yan. Ha? Boss Yolo, hindi na ako makakita ng sexy. Ayun nga rin iniisip ko, AIU, eh. Yung pag umiinom ako, hindi na ako lumalabas ng bahay, eh. Nagtitiktok na lang ako, titignan ko yung mga singit-singit, eh. I mean yung mga singit-singit ng mga ng kapuluan. Yung singit-singit ng kapuluan natin. Kung saan ba yung West Philippine Sea, yung mga range, baka ibang singit na isip nyo. Permanent ban from the channel. Pero 24 accounts lang po yun. Sa 107 nakilala natin. Kaya nga, mamaya inom ako, Sir Chris Angel. The next slide po. Yan. Yung mga accounts po na to ay nag-share ng dalawa in particular na links related to the Vice President. Oh! First is a Rappler story in which Duterte... Biro mo, ha? Tignan mo. Anong ibig sabihin yan? Kasapakat o kapangkat ni Sara talaga ang Chinese. Biro mo, binubus si Sara Duterte related content gets pushed from network of dubious Chinese X account. Ibig sabihin po, ang mga content po na Sara Duterte pinupost ng Chinese account. Bakit pinupost yan, Yolo? Nitong November 19, 2024. Kasi nga po, gusto na ng China na si Sara ang maupo para maibalik tayo sa pagdila ng betlog natin sa Chino. Kaya eto po ginagawa nito mga Chinese na talipandas na to. Yan po ang katulong-tulong ni Sara para matupad niya ang pangarap niya na ma-impeach si BBM or matanggal nila na manlabo sa ihi ng lola mo.
criticize the administration. And the next is the Philstar story naman na nag-comment siya referencing cash, illegal drugs, and partying. No? Oh. So, these could be interpreted as veiled jabs against the President Ferdinand Marcos Jr. Oh, kita mo, illegal drugs, partying, kita mo yung paninira kay BBM, oh. Tapos ilalagay nila yung mukha ni Sara, na binabatikos ni Sara. Repetitive din po ang pag-tweet netong channel, netong network na po ito ng mga accounts. At lumalabas po yung mga tweets nilang yun kasabay ng mga development sa hearing po ng Quadcom. Oh, No, so lumabas yung tweets nila nung na-implicate yung ilang family members ng Duterte family sa isang drug case. Tapos lumabas ulit ng sabay-sabay yung tweets nung na-implicate naman yung DepEd and OVP sa funds, yung usage of funds. Sa isang kita mo kapag nag-aano po, na-expose po daw ang pamilyang Duterte, biglang maglalabas ang mga Chinese company na to ng pangtapat doon sa issue. Kumbaga para mapacify at humupa ang issue ng pamilya Duterte. Naglalabas tong Chinese company na to ng issue kay Bongbong Marcos para malihis ang atensyon. Kita mo po katarantaduhan na itong mga to hearing din po. Opo. So malapit na po matapos to, unti na lang po, no. Nitong nakaraang January 31, naglabas po kami ng overarching story covering all of the findings. Tapos nilabas din po namin doon na, yun nga po, 24 of the 25 Chinese name accounts have been slapped with a suspension. So sa dulo po ng presentation namin, skip ko na lang din po para siguro, in the interest of time po. Sige po, next slide po. Yan, balik po tayo ng isa, sorry. Yan, so ito po, for example, no, yung profile pic na ginagamit po ng Twitter accounts ay galing po sa mga advertisements, no? Yung iba po galing sa pornography, yung iba galing sa stock photos, at yung iba AI generated. So pinagbabawal po ng Ayan, pati yung profile pic, ginagamit nila talaga yung mga sikat. Siyempre nga naman, pag nakita mo yung sikat, magugulat ka, mabibigay at mapupukusan mo ng atensyon. Di ba? So, ginagamit nila mga sikat na profile pic. Tapos, ayan, nakikita nyo dito, ayan nakapost yung pulburong video ni BBM. Ayan, dito, sa right side, sa ilalim. Kita mo, nakapost yung pulburong video ni BBM. Kita mo, Twitter yung ganitong practice sa kanilang website. So we think that this is one of the reasons why they banned these accounts. So sa next slide po natin, meron po tayo dyan QR code, nandiyan po yung mga stories na nilabas natin for everyone to see, and nandiyan po yung mga evidence namin, lahat-lahat. Maraming salamat po, Mr. Chair. Okay, thank you so much. Meron factual, meron theory, you know? Yes po. Okay, so coordinate with the CICC. ayan, ang galing Ayan, gusto kong Press 1 PH, napakagaling nyo. Sila lang ang nakadiscovery po ng ganyan. Ayan po sila lang po ang nakadiscovery ng ganyan. Napakalupit. Saludo kami sa inyo, Press 1 PH, kasi ang hirap po ganyan regarding po sa online, regarding po sa mga sa trolling. Na-detect nila yung trolling ng mga DD shit. Diba?